Chamber 1 ay hindi na raw kinakailangan ng karagdagang mga expert witnesses. No? Unang-una, sapat-sapat na raw ang kanilang ebidensyang nakalap o yung medical information na nakalap doon sa tatlong independent expert witnesses na tinalaga na hukuman. At pangalawa, yung issue naman daw ng interim release, yan po ay issue na pagdedesisyonan ng hukuman at hindi ng mga expert witnesses. Well, anyway, ano ba hong diferensya dito sa desisyon ng hukuman na ito? Well, una-una po hindi naman po issue kung yung pangangatawan o ang pag-iisip ni Tatay Digong ay sapat para siya ay humarap sa paglilitis. Ang issue na hinain ng mga abogado ni Tatay Digong ay yung kanyang pangangatawan at pag-iisip ay makakaapekto doon sa mga dahilan na naging basehan ng hukuman na ipagkait ang provisional release kay Tatay Digong, yung interim release. Ulitin po natin, no? Ibang sistema sa ICC. Ang warrant of arrest ay in-issue kapag meron lamang good grounds, wala pang probable cause. Ang probable cause ay mangyayari lamang matapos po ang confirmation of charges at dyan magdidesisyon ng hukuman kung meron ang sapat na ebidensya or probable cause para ipagpatuloy ang trial. So, binabalanse ng hukuman yung napakababang threshold para magkaroon ng warrant of arrest sa pamamagitan ng interim release. No? So, pwede ka ma-arrestuhin pero dapat bigyan ka naman ng interim release kasi wala pang probable cause. So, yun yung pinag-uusapan po, yung issue nga ng panandaliang kalayaan ni Tatay Digong at kung yung talagang pangangatawan ng pag-iisip ay makakaapekto doon sa desisyon kung pwede siyang pagbigyan ng panandaliang release samantalang wala pa naman ding probable cause. Well, ang nais mangyari ng mga abogado ni Tatay Digong ay unang-una makapag-access kung ano talaga yung naging basehan ng mga eksperto na nagsasabi na walang kinalaman ang estado ng pag-iisip at pangangatawan ni Tatay Digong doon sa issue ng interim release. Pangalawa, gusto nilang ma-cross-examine para malaman hindi lang kung ano yung qualifications ng mga expert witnesses, kundi kung ano yung methodology na sinundan nila. Kasi talaga naman pag expert witness, talagang questionin mo lang ang kanilang kwalifikasyon o di naman kaya yung methodology kasi ang mga abogado hindi naman doktor o hindi naman experts no, para questionin yung mga naging pahayag ng mga expert witnesses. Now, ang pula ko lang dito sa order na naman ng ICC na ito ay parang hindi naman nila sinagot yung nais na mangyari ni Tatay Digong. Ang nais na mangyari ni Tatay Digong irebisa kung yung mga sinasabi ng mga di umanong dalubhasa tungkol sa kanyang kalusugan at estadong pag-iisip ay makakaapekto sa desisyon ng panandaliang kalayaan. Hindi naman pinag-uusapan yung fitness to stand trial. No? Tinitingnan lang natin kung yung kanyang pagiging limot-limot at saka yung kanyang pagiging natutumba habang naglalakad mag-isa ay dahilan para siya ay magkaroon ng flight risk, dahilan para siya ay manakit ng mga testigo, dahilan para siya ay maghimasok doon sa mga ebidensya na isusumiti sa kanya. Kaya ba gawin ng limot-limot at isang taong natutumba na habang naglalakad lamang ang manakot pa ng testigo? Kaya bang gawin ng isang limot-limot at na tumutumba habang naglalakad lamang ang maghimasok pa sa ebidensya na isasalang laban sa kanya? At kaya pa bang tumakas na isang taong limot-limot na at natutumba na habang naglalakad lamang ng mag-isa? So yan po dapat yung issues na sinagot ng mga expert witnesses. Now, pagdating naman doon sa kwalifikasyon, bakit naman hindi natin kukwestiyonin ang kwalifikasyon ng mga di umano'y mga dalubhasa? Di ba 2 beses na nagtalaga ng expert witnesses ang court registry, ano nangyari? Yung isa, mantakin nyo, inappoint niya as an expert witness samantalang suspendido ng sarili niyang asosasyon ng kanyang field of medicine. No? Ibig sabihin, temporarily suspended from the practice of medicine. Yung isang expert witness na tinalagaan ng registrar. Anong klaseng vetting ang ginawa ng registrar at bakit ngayon hindi bibigyan ng pagkakataon ng mga abogado ni Tatay Digong na suriin ang kwalifikasyon ng mga inappoint ng registrar na expert witnesses? Yung pangalawa nga, nag-appoint na naman sila ng pangalawang expert at pantakin ninyo, yung expert pala, talagang bihasa sa social media at walang ginawa kundi wakwakan si Tatay Digong. O hindi ba mali naman yun? Bakit hindi nyo ngayon pagbibigyan si Tatay Digong na busisiin ang kwalifikasyon ng 3 di umano mga independenteng eksperto ay samantalang 2 beses nang sumablay ang registrar?
Ibig sabihin po, dahil 2 beses sumablay ng registrar, chances are may mga bagay-bagay na po pwedeng questionin din si Tatay Digong pagdating pa lamang sa issue ng kwalifikasyon. At syempre, ang pinaka-importante, yung methodology. Alam nyo, ang pinaka-technical expert witness na naipresenta ko ay sa Maguindanao Massacre case, no? At ang piniresenta ko yung isang DNA expert, no? Na nagsabi nga na sa pamamagitan ng DNA, yung mga labi ng mga hindi na ma-recognize ay labi ng mga biktima. Now, kapag technical kasi ang pinag-uusapan at expert witness ang testigo, hindi mo po pwedeng questionin ang conclusion na hindi mo kinu-question ang methodology. So sa DNA, pwedeng sabihin na nagkaroon ng, kumbaga, ano tawag ng contamination sa handling of the evidence, no? Makakaapekto yan dun sa conclusion. So syempre, kinakailangan din natin malaman kung ano yung naging methodology ng di umanong mga independenteng expert witnesses sa kanilang conclusion na hindi makakaapekto ang pagiging libot-limot at pagkakatumba ni Tatay Digong habang naglalakad lamang dun sa issue na siya po pwedeng tumakas, na sa issue na kung siya po pwedeng malakit ang testigo at sa issue na kung pwede pa niyang paghimasukan ang ebidensya laban sa kanya. Ano naman ang ginawa nilang methodology dyan para sabihin na isang 80 anyos na natutumba na nga at limot-limot ay po pwede pang tumakas at gawin yung mga sinasabi nila na po pwedeng gawin laban sa testigo at laban sa mga ebidensya sa kasong yan. Sa tingin ko, ako mismo gusto kong malaman anong methodology ninyo dahil yung conclusion na yan ay napakaseryoso, no? Na para bagang walang kahit anong mali sa pag-iisip at sa pangangatawan ni Tatay Digong na kaya nga niyang takutin ng testigo, kaya niyang gumawa pa ng karagdagang mga krimen at kaya niyang tumakas. Sa totoo lang po, siguro kung may ganyang talagang estado ng pag-iisip at si Tatay Digong, nagawa na yan. Pero sa katotohanan, wala na po ang talagang estado ng pag-iisip at katawan para gawin yung mga bagay-bagay na yan. Ang kinakailangan ngayon ni Tatay Digong ay caregiver. Hindi niya kinakailangan ng kahit ng expert witnesses na magsasabi na walang diferensya sa kanyang pag-iisip at sa kanyang pangangatawan para gawin yung mga extraordinary na mga bagay-bagay na ginagawa ng mga krimen, no, laban sa kanilang mga biktima. Ulitin ko po ha, yung warrant of arrest, wala pang probable cause. Kaya nga po, importante para balansehin naman ang karapatan ng akusado sa ICC at para igalang ang karapatan ng kalayaan na talaga naman pong kinikilala sa karapatang pantao, dapat nagbibigay talaga ng interim release. At dito nga po, ang nais lang naman ni Tatay Digong, tignan natin pa. Tanungin pa natin yung mga ibang eksperto kung talagang yung pag-iisip at yung pangangatawan ay sapat para tumakas at gumawa ng mga krimen laban sa iba pang mga biktima o di naman kaya ay takutin ang mga testigo. So sa tingin ko po, itong desisyon nito ay nagpapatunay talaga na talagang kahit anong ihaing motion ni Tatay Digong, hindi nila tatantanan si Tatay Digong. Bakit? Dahil nga po ang issue ay yung survival mismo ng hukuman. Kung wala si Tatay Digong, wala na silang kaso. Nakatanga na lang sila sa ere kung hindi nila ipagpapatuloy ang kaso ni Tatay Digong na hindi naman po makatarungan. Siyempre po ay naasahan pa rin natin anytime now yung decision pagdating sa jurisdiction Uulitin ko po yung ginawa ni Trump kay Maduro, wala pong pagkakaiba yan sa ginawa ni Marcos kay Tatay Digong. Kinidnap at sinurrender, illegal ang pamamaraan para makuha ang pagkatao ng isang akusado at sa tingin ko, sa larangan ng mga karapatang pantao, yan ay sapat na dahilan para ipatigil na ang jurisdiction ng hukuman at tuluyan ng ibasura ang kaso. Naku, nalulungkot ako kasi kanina mas marami tayong viewership. No? Ngayon, lumiit ng viewership. Miskit kinekto ko dahil nawala nga daw yung aking sound system. Pero to summarize, no? Ang latest pong order ng hukuman ay binasura yung motion ni Tatay Digong na magkaroon ng karagdagang expert witnesses para malaman kung ang kanyang estado ng pangangatawan at pag-iisip ay makakaapekto dun sa mga bagay-bagay na magiging basihan kung kinakailangan o pwedeng magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Itong mga factors na ito ay yung posibilidad na siya tumakas, posibilidad na siya gumawa ng mga karagdagang krimen, at posibilidad na takutin ng mga testigo. Ang Tatay Digong naman ay nagsabi na hindi sapat, walang sapat na dahilan para sabihin na yung estado ng pag-iisip
at pangangatawan ni Tatay Digong bilang limot-limot na at natutumba habang naglalakad mag-isa ay mga bagay-bagay na talagang papakita na pwede siyang tumakas, pwede siyang gumawa pa ng bagong krimen at pwede pa siyang manakot ng testigo. At ang aking konklusyon naman po, ang aking pula dyan, ay wala naman dapat masama kung nagkakaroon ng karagdagang ebidensya dyan dahil in the first place, kaduda-duda naman yung kakayahan ng registrar mag-appoint ng talagang mga credible at mga kompetenteng mga expert witnesses dahil dalawang beses na silang pumalpak sa pag-appoint ng expert witnesses. Unang beses, suspendido pala from the practice of medicine yung na-appoint nilang expert. At pangalawa, bias pala yung isang independent, independent expert witness. So kapag ganito ang mga ina-appoint na expert witnesses, meron talagang karapatan ang akusado na busisiin hindi lang ang kwalifikasyon ng di umanong mga expert witnesses, kung hindi yung kanilang methodology o yung mga pamamaraan nila para magkaroon ng konklusyon na wala raw kinalaman ang pagiging limot-limot ni Tatay Digong at pagiging natutumba habang naglalakad mag-isa sa issue na kung siya ay pwedeng tumakas, sa issue na kung siya ay pwedeng gumawa pa ng mga karagdagang krimen, at sa issue na kung siya ay pwede pang manakot ng mga testigo. Sa tingin ko po, mali na naman yung desisyon na yan at ako naman po'y kampante na i-appeal na naman yan sa appellate tribunal, kaya nga lang, kung tama yung aking suspecha na talagang hindi nila bibitawan si Tatay Digong dahil yung very existence ng hukuman rin nakasalalay na kay Tatay Digong, wala rin pong mangyayari sa apila. Pero who knows, we can always pray for a miracle. And right now, ulitin ko po ang dapat nating pagdasal ay yung mga appellate chamber judges ay magdesisyon na wala ng jurisdiction ang ICC sa kaso ni Tatay Digong dahil sinimulan ang preliminary investigation, sinimulan yung engagement ng hukuman 2 years. On the second year, matapos magbitiw tayo sa pagiging miyembro ng ICC. Nakasaad sa ICC wrong statute na kinakailangan matrigger ang jurisdiction ng hukuman sa pamamagitan ng paghihingi ng abiso ng prosecutor para magkaroon ng preliminary investigation. Pero dahil sa pangalawang taon na nga po ginawa yan ng prosecutor, wala ng jurisdiction ng hukuman nung nagkaroon ng order ang hukuman na pwede magpatuloy ang preliminary investigation. Well, I believe in the power of prayers po. At lalong-lalo na kung 2 or more of us will pray. So pagdasal po natin, dahil sa tingin ko, yan po talaga ang pinakamalakas at baka tanging pamamaraan para mapauwi pa rin si Tatay Digong sa lalong mabilis na panahon.